Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, October 3, 2023. So nag-bounce yung index nga natin dito sa MA9 kanina pero parang ano lang ni-reshuffle yung mga stocks natin. Pero yung nagpataas sa atin yung mga matatanggal at saka yung mga bagong papasok dito sa market po natin. So nag-bounce sa index natin, nag-close siya 6,305.99. So meron tayong gain after na negative tayo ng buong day. So meron siyang pagpitik sa close 0.02%. So maraming nag-pull back and then maraming biglang sumipa ng pre-close ng market natin. So medyo pinipitik-pitik yung mga stocks natin. So syempre, ang negative side lang na alam natin for today is yung net foreign sale natin kasi umabot siya ng 881.05 million naman. So umalis ulit yung mga pumondo na foreigners dito sa market po natin. Okay? So ito po yung ating mga trending stocks. So si dito, nag-drop siya. So medyo overbought na masyado kasi yung price niya eh. So nag-drop siya, negative 3.24%. Tignan natin kung correction pa rin yan bukas. Meron siyang net foreign buy na 498,000. So sino kaya yung foreigner na yun? Tapos sa iba, si Green. So medyo malakas tong si Green at saka si Nickel. Si Nickel sumipa sa pre-close natin. Si Green umaga pa lang malakas na siya. So nag-up siya, nag-close siya strong 12.86%. Tapos itong si nickel natin is nag-up ng 10.77%. Kala ko mag-close na gap. Pero ang ginawa, nag-spike pa siya nung pre-close natin. So, ano kayo mangyari sa stock natin pag okay na yung short selling? Kasi yun yung lagi ko nakikita sa sa Twitter na nire-repost nila with regards sa short selling kasi approved na siya eh. So, ang na lang execution, kailan mag-start yung short selling dito sa Philippine markets po natin. So, sa mga nagtitrade sa forex, sa crypto, alam na nila pero yung mga nakafocus lang sa PSE market, so, syempre, hindi natin masyadong kabisado yan kasi nga, first time pa lang gagamitin dito kay Philippine stocks natin. Okay, so, interesting to see kung ano mangyari. Magpipitikan ba o biglang babagsak yung mga stocks natin? SGP, hindi ko alam bakit siya nag-trending kasi drop siya ng 0.2 o 0.12% for today's trading. Siguro dahil meron siyang setup from the past few days. Tapos si FCG, ito is, ano mangyari? Nag-drop to eh. Si FCG natin, ayan, hindi ko nalista. Pero may drop itong si FCG, parang kinain din niya yung 5% na up niya nung last week. Tapos si Monde, so nag-up siya ng 4.875. So ito yung mga biglang lumitaw nung pre-close ng markets natin. So nag-bounce si Monday naman. Okay? So disclaimer pa rin guys sa mga bago dito sa channel natin. As usual, yung ating pong review is for education purposes. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa trading po or investing sa PSE market naman. Okay? So follow mo ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang guys. And then kung gusto mong mag-join dito sa group, meron tayong trading community. So meron siyang membership button naman dyan. So check mo na lang po. Sa mga nakasubscribe, salamat po. At medyo nabubuhay na yung mga viewers natin. So nag-up na siya. So more than 1K na ulit. So last time medyo bumabagsak. So check mo na lang po yung ating mga trending stocks review, mga company reviews natin, yung mga sample trades natin sa Philippine market, tapos yung ating mga basic indicators, kung nag-aral ka, nag-start pa lang. So, watch mo po yung ating mga videos. Fundamentals is yung mga risk management, plus yung ating mga basics sa PSE market studies naman natin. Okay? So, check mo na lang po yan. So, sa mga crypto naman, follow mo ako dito sa ating Palabi Trader Crypto ko to. So, nabubuhay si Bitcoin natin, di ba? Nag-28K kahapon. So, hindi ko nasilip kanina. So, anyway, hopefully magkaroon tayo ng mga videos for the coming future. So, kasi wala tayong masyadong update sa mga crypto games. So, follow mo din ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube, Facebook account para sa mga posts natin at saka sentiment sa market. Ganun din dito sa ating Facebook page. Pili ka na lang po. Bodega Pick sa mga articles natin sa local market, dito sa US market at saka dito sa cryptos. Money earners yung mga side hustles natin. Mahina yung first 3 days ko ng October dito sa mga earnings natin. Pero meron pa rin, syempre. So anyway, mukhang babalik tayo dito sa earnings natin na ganito per month. So okay pa rin kasi meron tayong inaantay na passive naman. Okay. So tingnan natin yung, wala pa yung summary. Hindi ko pa nakita saglit. Silipin natin, baka nilabas na ni Philippine Stocks natin. Minsan delayed yung niya eh,
yung post niya. Anyway, wala. So medyo hindi niya na-post. Yung summary, doon na lang sa To Trade Asia Prime natin tignan. So ito yung galing kay DA Market Security. So ito yung mga binenta ng foreigners. Union Bank, pero sumipa to, di ba? Manila Water, si DLM, DNL, Green. O profit taking na yata kay Green. AC, DMC, Aries, Globe Converge, Cebu, si Bloom, nag-green din kahit pa paano si Bloom, SSI, ATX, si Wilcon, di ba? Medyo sumisipa yung price action natin. Philinvest, honored for good corporate governance. Si Now, nag-drop siya kanina, so medyo pullback dahil sa negative sentiment. Now, Telecom denies owing NPC 2.6 billion in regulatory fees. So, tingnan natin kung totoo yan. So, kanina, meron tayong net foreign sell na 881 million nga po. So, medyo malaki yan. Monde receives coveted 3 golden arrows for his first ever corporate governance report as a publicly listed company. Okay, so at least meron siyang good news. Fruit, nag-up siya 3.57. Year-by-year reversal niya. House of Frutas acquires Food Panda's kitchen equipment to accelerate its own fly kitchen, cloud kitchen business. Ano ba meron sa cloud kitchen? Alam ko cloud sa sa mga data. Okay. Tapos ito yung mga binili, BDO, BPI, PSE, ASN, ASN, marangkada, CNPF, AEB, Ali, dito, PHR. Si PHR, umakyat si PHR kasi meron siyang investor. So may usapan, parang MOU, Memorandum of Understanding. So meron siyang bagong investor na tumitingin sa kanya. Si Meg, nag-up si Meg ng 8%, confirms expansion of its subsidiary PH One World Developer as it expects to generate 11 billion sales from 2 projects. 8% ba? Parang hindi Anyway, tingnan natin mamaya. Si Meg natin. Okay, so yung futures. So nagkakaroon ng futures yung natin, mga cryptos. So siguro yan yung bakit siya breakout sa 28K. Shares in Chinese property giant Evergrande rose as trading resumed on Tuesday following suspension when the heavily indebted company announced its boss was under investigation. Okay? So Mondinesen, okay, nabasa natin. Ito, yung catalyst po. So nag-jump siya as much as 16% near the market open after announcing completion of debt restructuring and then talks with new investors. So dati kasi si Bloom, si Enrique Rason, di ba? Yung mag-invest dapat dito kay PHR pero parang ibinili na lang niya kay Bloom yung yung investment niya, tapos di ba kaya nag-drop last time si PHR. Ngayon may bagong siyang investor na pinag-uusapan. So kaya nag-spike yung price po natin. So prutas, okay na yan, PHR. Okay, puro prutas kanina. Globe sells ECP block to Mint. Alter taps investment banks to raise 12 billion. Ors first half nickel shipment at 20% full year target. Tapos share buyback si FNI, kaya pala yung trending si FNI. Robinson at saka si SSP. SSP nag-drop. DDMP declared larger Q2 dividends. Alternergy, okay na yan. Converge, okay na rin yan. Kapo yung 2 million subscriber. Launch date on short selling to be announced soon. Ayan. So, yung launching date niya, hindi pa natin alam. Short selling transactions to take effect immediately. Ayan. So, yung mga mahilig mag-shorting, so ito na yung chance natin. Wala tayong dahilan na 'di ba? So wala kasing shorting, 'di ba? Ayan, mga nababasa natin last time, tingnan natin. Tapos dito sa US market kahapon is mixed. So si Nasdaq nag-up ng 0.67%, S&P is positive 0.34%, and then nag-drop si Dow Jones ng negative 0.22% up, plus 0.01% pala si S&P naman natin. APHA nag-drop siya kagabi at negative 0.64%. Pero tayo naman bumawi ng pre-close po ng market. Okay, so ito yung mga news natin. Tapos, ayan, so Patreon ulit guys, sa mga gusto ng guide sa Philippine market, trading, investing. Sali lang po kayo dito sa Patreon. Open po yan anytime. So, yung mga gusto mag-support din sa group at makita nyo yung mga pinitrade natin na stocks, pwede po kayong sumali dito sa Patreon channel naman. Okay, so double check mo na lang. Tapos refresh natin si To Trade Asia. Okay. So baliktaran yung galaw natin. Bumagsak tayo ng first half, second half.
And then pagdating ng pre-close natin, medyo inangat nga tayo and then nag-close pa siya ng berde. So 0.02%, traded value is 5.87 billion, medyo malaki. 6,000, balik tayo sa 6.3 kanina, nag-touch yung MA9 sa 6,200 plus ng index natin. Okay? So panalo si mining, gawa po ni nickel. So umakyat po kasi siya ng more than 10%. So grabe yung bago nating papasok na blue chip, pero si CNPF, ano ba nangyari kay CNPF? So nag-up din kanina si CNPF, nag-pullback din pala siya. Si Bloom nag-up din siya. Okay? So ang pinaka-tinamaan is holdings minus 0.47, gawa ni SM yan. And then sa finance is minus 0.42, gawa ni BPI at saka ni BDO natin kasi nag-drop siya ng 2% naman. Okay? 881 million net foreign sell. Panalo sa trading natin sa pre-close si Union Bank. Pitik yung price 5%, Monday 4.67. San Miguel Corporation, paramdam 3.36 up. And then si ASN 2.99. Bloom 1.52 nga. Converge 1.05%. 42% foreign participation and then 58% local participation man. So sa mga winners, si PNX, pinitik ko, yung mga preferred shares, nag-up ng 50%. PNX, nag-up ng 20%. Green, 12.86, tumaas pa siya, no? Si Nickel, 10.77. Mackay, 10.77%. Inex, nabuhay. 8.2%, yan, si PHR, nag-settle sa 8.06. Pero good kasi meron siyang investor, di ba? Hopefully matuloy. PXP 6.12, medyo nagpipitikan yung ibang stocks pa rin natin. Si ARA 3.77, Fruit 3.57, and ASN is 2.99%. So sa mga losers po natin, hanap tayo mga kilala na stocks. Si Now 4.62, si SSP minus 4.7, ABS nag-drop na rin siya, no? Sa dito minus 3.24, FCG minus 2.7, and then BPI is 2.07%. Okay, so mas marami yung berde na galawan dito sa market natin. Dito pala sa blue chips, makita mo, medyo malakas yung ibang rebound o bounce ng mga blue chips natin. Okay, so tingin tayo dito sa market natin. So hopefully tama yung yung nakikita natin na candle kasi meron tayong 800 million na net foreign sell. Nonetheless, nag-bounce nga siya malapit dito sa MA9. Usapan natin kahapon, 6,240 yata yung sinasabi natin. So halos sakto siya doon, pero ang pinaka-support siguro is MA9. Kailangan siguro ma-retest yan kasi meron tayong net foreign sell na nakita para hindi tayo masyadong iniisip na puro locals lang yung nagtitrade dito sa PSE market. So okay pa rin naman yung RSI above 50, and then okay pa rin yung ating MACD formation naman. Yun nga lang, mamamaalam bukas sa blue chip. October 4, yun di ba, effectivity si Union Bank, papalitan po siya ni nickel naman natin. Okay, so tingin tayo dito sa US market. So refresh lang natin ng konti. Ayan, namumula yung futures. Kala ko ba okay na kasi may decision na sila doon sa di ba? Doon sa government shutdown, pero ayan, ayaw pa rin niya. Nasdaq is minus 0.4, Dow Futures minus 0.56, and then S&P is minus 0.3%. So medyo may correction siya, tapos ganun din dito sa European market. So dito sa global market, laglag din pala Dakas pala ng laglagan more than 1%. Maganda pala nangyari sa Ito yung hindi tayo sabay, di ba? Yung Asian market bumabagsak, pero sa atin is either nagsa-sideways or umakyat yung pinaka-index naman natin. Medyo outlier tayo. So syempre, expect natin, pag medyo gumanda to, yung CPSE naman medyo magpo-pullback yung price action naman. Okay? So yun po yung mga nakita natin sa global market. Cryptos, ayan, bumagsak na pala sa 28K si Bitcoin. So paramdam lang ba? Yung 28K natin na breakout, 27.5, Ethereum 1.6, and then 213 po si BNB natin. Ayan, so dami ng drop. Ayan, puro drop dito sa sa cryptos natin. Ayan. May pagka-trap Siyempre pag gumagamit ka ng leverage, hit agad 'yan yung mga 4%, di ba? Halimbawa yung mga gumagamit ng 20% na leverage. Ayan, so kakat ka agad ni Binance niyan. Ayan, para sa liquidity naman niya. Okay, so medyo pullback dito sa cryptos natin.
Okay, so punta tayo dito sa trending stocks. So pag-usapan natin yung mga nanguna dito sa listahan natin. Si dito, okay, pullback muna. So mag-perform muna ng support si dito natin. Saglit, parang parehas to kay east-west. Tingnan natin. Okay, so medyo nabubuhay ulit si east-west. Nag-ano din siya nag-conso. So nasa ano ngayon, naghahanap ng support itong si dito natin. Tingnan natin sa kaliwa, baka meron siya. So meron siyang sinasandalan ngayon. Saan ba magandang ilagay yung support natin? Okay, so support natin yan. 3.24 yung pinakamababa. Pero anyway, tignan natin bukas kung ano yung gusto niyang gawin. Kaya lang syempre, nag-overbought na siya masyado, di ba? Kung hindi nag-drop yan is nasa halos pa 90 na yung RSI nitong si dito natin. So yung trend niya, although nag-drop siya ngayon, di ba? Yung trend niya is intact pa naman. So watch out na lang medyo yung price natin is pumunta sa mga below 3.1 peso kasi yan yung pinaka main na support natin dito sa trend direction natin na pataas. Simula na mag-ground siya ng investor. Ayan. So madami ako nababasa na comment kay dito na yung niya, utang daw. So kaya dadagdag sa utang, pambayad sa utang. Ayan. So anyway, tignan na lang natin kung ano mangyari sa price action po nitong si dito natin for the coming few days. Pero syempre, medyo overbought na masyado yung price. Kaya siguro nagpa-profit taking muna yung mga winners naman natin sa kanya. Okay? So tingnan natin. Malay mo, meron pa spike si dito. Siyempre, watch out lang kung medyo sa tuktok ka nakabili ng prices po niya. Okay? So, tingnan natin yung kanyang price action. So, nag-drop siya is 3.24%, 498K net foreign buy. Call tower and buyer and then call BDO yung ating pinaka-main seller. Resistance is 3.5. Ayan. So, sa support, either dyan sa current price 3.2 or dito sa 3.1. Kung ang gagawin mo reference is itong box na to, ang support niya is nandito sa 3.07 o siguro mga 3.1 nga yung pinaka-support ni dito po natin. Okay, so pullback muna. Siyempre, ang lakas ng ginalaw niya. Ayan. Unless meron bagong investor ulit tayong pag-uusapan for the coming few days. Next, si Green. So, lakas ng volume niya. Lalaki ng volume ni Green tapos sinasabayan ng magandang price action. Okay, so magandang tawagin green na ulit itong si green natin. So meron siyang breakout dito from the past 3 days, 4 days na. And then ngayon medyo binigwasan niya. So tinulak siya ng tinulak. Yung pinaka-next na resistance, kung maka-breakout dyan is dito, mga 0.48 which is kung matuloy lang yung price action niya, meron siyang upside na laki naman, 20%. Anyway, kumpara naman syempre yung mga nagawak dito sa kanya, yung drop niya simula dyan is wala pa rin. Medyo malayo pa rin siya kasi umabot siya ng 70% na drop naman. Okay? So, sino kaya susunod na ganito yung galawan? Si Annie. Saglit, silipin natin si Annie. Okay, so medyo delicate yung position ni Annie natin. Okay? So, balik tayo dito kay Green. Wala tayong nakitang dito catalyst. Bukod sa maganda yung trend niya at saka pinapasok kasi siya ng volume ng mga traders naman. Ayan, so nag-up siya, very good, malakas, 12.86%, minus 1.4 million at foreign sell. Summit Triton ang buyer and then Summit BDO yung ating pinaka-main seller. Next, nickel. Ayan. So ano ba nangyari dito? Biglang pina-spike nung pre-close siya. So bigla siya nag-spike. So nag-retest dito sa malapit sa MA 100. So yung pinaka-support niya. So and then biglang nag-umalpas yung price action tapos na-break pa niya. So wala kayong pullback to bukas. 6.35 naman. So actually yung price action niya pumasok na dito sa bagong box area natin. So yan yung range niya from 6.3 to 7 pesos. Ayan. So interesting kung mag-stay siya dito. Pero based sa ginagalaw niya, saglit, silipin natin kung meron siyang Kung may karga kasi ito, pwede pa, no? 10.77% up. Okay, so net foreign sell. So baka mag-way into bukas. Minus 396 million. May nag-profit taking sa kanya. CLSA Regis ang buyer at then siya din yung ating pinaka-main seller naman. So watch out na lang. 6.3 na support. Overbought na rin yung price RSI natin. Plus yung ating MACD is
very bullish kasi nag-parabolic bigla yung price action. So ito lang pala, meron siyang disclosure. Meron pala siyang ano, ito ba yung meron siyang acquisition of shares eh. So kasi may nabasa tayo na ano, nag-ano siya oh, 'di ba? Or based dito sa disclosure si Georgina Carolina Martinez. Ayan, executive siguro natin 'to. Meron siyang binili na ano, acquired siya at 5 pesos na 386,000 bago siya ma-announce na blue chip. May nakabili pa si ano, Madam. Ayan, so 5 pesos timing. Galing pagkaka-trade ni Madam dito. So ito 'yun, 'di ba? Bago sumipa eh kasi 5 pesos yung bili niya. So mga dito nangyari. So 3 days after nun, nagkaroon siya ng disclosure. Ayan. So 5 pesos, nakabili pa siya 5 point, tama ba? 5.15 saglit tingnan natin. Ito nga sabayin natin si Madam pag ano. Kaso delayed na kasi yung ano yung information sa atin pag dumating na nakabili na siya. So 5.15. So talagang halos ma-bottom pick ni Madam si nickel natin dito sa mga area na to. Tapos ang laki ng tinaas ng ano niya. So halimbawa average niya diyan. Ayun 22% kaagad. Eh ilang billion yung ano binili niya dito. So galing naman ng pagkakaano niya. Pagkakabili niya dito. So tamang-tama bago sa announcement. Okay? So anyway, congrats sa kanya si Madam kasi very good, 'di ba? Parang si ano din naman. Kailan si SEC kasi, 'di ba? Nung bumibili si Madam executive natin dito naman nung bagsak siya o di syempre nung bumaliktad yung price natin, kita din siya, 'di ba? So kasi dito siya namimili sa bandang baba. So most likely baka ganun din yung ano. Coincidental lang na 1 day after nagkaroon siya ng announcement na maging blue chip. Okay? So anyway, congrats sa mga meron. Nag-bounce siya dito sa MA100. So meron siyang strong support, especially okay. So selling pala 'to. Hindi kaya may black sale itong si nickel natin na hindi natin alam. Okay? So bukas malalaman natin kung totoong ano 'yan. May supporter tayo kung mag-hold. Mag-retest siya and then mag-hold tayo above na 6.35 o siguro dito sa mga 6.1 support level. Pag spike, nag-spike pa rin siya, syempre, dito na tayo titingin sa sa bagong box naman niya. Okay? So yun lang yung nakita natin kay Nickel. Congrats sa winners. SGP, okay. So siguro marami pinag-usapan siya kasi biglang bumagsak and then gumalaw ulit yung price niya. Ewan ko kung may nagtutulak na dito kay SCP. Pero medyo pangit kasi yung candle niya. Medyo ayaw natin yung hanging man na candle. So anyway, trinay niyang ibalik. So lagay ko muna resistance. And then yung support is MA9 kasi nag-drop siya bigla and then bumalik din naman yung price action natin. So paparamdam yata itong si SGP. So anyway, okay yung RSI. Okay din yung MACD formation. So siguro ito kasi meron siyang shakeout tapos bumalik yung ating pinaka-price action. So nag-close na lang siya negative 0.12%, 1.3 million net foreign buy. CLSA call ang buyer and then Mandarin BCSEC yung ating pinaka-main seller naman. Okay, so yan lang muna yung nakita natin. FCG, so kinain din niya yung yung galaw natin. So back to support si FCG natin. Mahina yata yung niya, yung price action niya kasi dapat may follow up yan kung medyo malakas talaga siya. So bumalik tayo dito, nakulong tayo ulit dito sa labas ng box na dinodrawing natin sa kanya. So support is MA 100 or yung trend niya. So tingnan natin bukas kung ito bang green line yung pinaka-support or retest muna ulit dito sa MA 100 kasi medyo nahirapan siya pag tinignan mo yung trend ng RSI, medyo broken siya. Yung MACD is medyo nanghihina kasi hindi makaalampas yung price action dito sa 0.75 naman. Okay? So interesting kasi kung babalik siya ulit kasi ito nag-up siya last time, kinain niya. Nag-up siya, tapos kinain din niya yung yung gain niya. So medyo hirap si FCG as of this time. So yung price action, negative 2.7%, minus 20K net sell. Star All call ang buyer and then Summit Star All yung ating pinaka-main seller. And then lastly, mga Mondiners natin, congrats, nag-bounce. Mukhang MA20, yung bago nating support. So bounce siya, then balik natin yung trading lines natin, channel, kasi bumaliktad nag-up siya So ibig sabihin, gusto pa rin siya ng ating mga traders. So intact yung uptrend natin sa kanya, 9.19 yung close, and then nag-bounce yung
malayo pa naman sa RSI 50 pero nag-bounce na yung RSI natin. Yung MACD is nagko-correct siya kasi nag-drop nga siya ng 3 days sa kanyang price action. So based dito sa kanyang galaw, nag-up siya na 4.67%, net sell nga lang. Minus sa 18.2 million net foreign sell. UBS, Abacos ang buyer, and then Maybank UBS yung ating pinaka-main seller. Okay? So hindi kaya medyo ampaw pa rin yung yung market natin kasi yung 800 million na yun, malaki ulit yun eh. So anyway, antayin na lang tayo kung anong gusto niyang gawin. So, ang maganda lang nakita natin, nag-bounce naman siya malapit sa MA9. Pag medyo weak siya talaga kasi lumabas yung foreigners bukas, is babalik siya ulit dito sa MA9. Pag hindi, then alam natin na kahit pa paano yung local traders natin is tinutulak yung price action naman natin. Kasi wala pa yung confirmation sign na higher low formation. Ito hindi pa tayo masyadong convinced kasi one candle pa lang naman. Okay? So yun lang muna. Tuesday pa lang naman, di ba? Yun lang muna yung ating review for today. As usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka lang guys sa group kung gusto mo ng guide. Tapos sa crypto ko to, follow mo na lang para sa mga play to earn games natin. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter, and then yung patron natin sa mga gusto ng guide sa Philippine Market Trading Investing, sali lang po kayo. So, yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.